Isa pong kilalang billionaire na crypto trader na si Ginoong James Wayne na dati ay kilala sa kanyang matitinding long trades ay biglang bumaliktad ang kanyang pananaw kay Bitcoin. Oo, narinig po ninyo yan ng tama. Ang dating bullish na si Ginoong James Wayne ay bigla na lamang po siyang nagbukas ng short position. Yan, isang short position na nagkakalaga po ng $111 million o mahigit 6.3 billion pesos. Ayan, short positions. Kaya para po ito sa mga nagtitrade sa futures or derivatives. Ayan, yung mga hindi po nakakaalam kung pag nagbukas po tayo ng long trades at tumaas ang presyo, ay kumikita po tayo dyan. Pero kung pag bumagsak po yung presyo, natatalo tayo dyan. Yung kabaliktaran naman, kung pag nagbukas po tayo ng short position, kapag bumabagsak ang presyo, ay kumikita po tayo dyan. Pero kung pag tumataas yung presyo, natatalo tayo. Kaya, yan, ganyan lamang po kasimple ang pagkakaiba ng long trades sa short trades pagdating sa derivatives or futures trading. Ayan. Ngayon, dahil po sa malaking crypto trader na ito or bigating crypto trader na ito na si Ginoong James Wayne na nagbukas ng kanyang short position na nagkakalaga ng $111 million, marami ang nagtatanong. Yan, bakit nga ba siya nag-short? Ano ang epekto nito sa presyo ni Bitcoin? At bilang isang Pinoy crypto trader, ay dapat ba tayong kabahan? Ayan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang source po ng ating balita rito ay ang Crypto Times. Ayan. At simulan po natin sa kung ano po ang ginawa ni Ginoong James Wayne at bakit po ito isang malaking balita. Si Ginoong James Wayne ay isa po sa mga tinatawag na crypto whales. Ibig sabihin ay napakalaki ng hawak niyang puhunan sa crypto trading. Kadalasan kapag gumalaw po si James Wayne, gumagalaw din ang market. Para siyang domino na pwedeng magpatumba o magpasayaw ng buong crypto market. Kakagulat kasi na isang araw lang matapos po niyang isara ang kanyang $1.25 billion na long position kay Bitcoin kung saan natalo siya ng $13.4 million ay bigla po siyang nagbukas ng bagong short position. Hindi basta-bastang short kundi $111 million worth na may 40 times leverage. Ang presyo kung saan po siya nagbukas ng short ay nasa $107,711 at ang liquidation price po niya ay napakataas, nasa $149,100. Ibig sabihin ay kung umakyat si Bitcoin hanggang sa presyong ito, mabubura ang kanyang buong position. Kaya masasabi nating high risk, high reward ang style nitong si James Wayne. At sa ngayon ay kumikita na siya ng halos $544,000 sa kanyang short position. Ngayon ay ano po ang dahilan naman ng dahilan po sa likod ng pagbagsak ng kumpiyansa ni Ginoong James Wayne dito kay Bitcoin. Unang dahilan ay ang announcement po ni US President Donald Trump na magpataw siya ng 50% tariff sa European Union. Ang ganitong uri ng balita ay pwede pong magdulot ng economic tension at takot sa mga investors. Kaya posibleng naging trigger ito para kay Ginoong James Wayne na magbago ang kanyang pananaw. Pangalawa, ayon naman po sa on-chain data, may galaw sa mga Bitcoin wallet na hindi gumagalaw sa loob ng 5 to 7 years. Ibig sabihin ay may mga hodlers na matagal ng tahimik pero ngayon ay parang nagbabalak magbenta. Kapag sabay-sabay silang nagbenta, pwedeng bumagsak ang presyo ni Bitcoin. Ito ang mga dahilan kung bakit naging bearish o pababa ang tingin ni Ginoong James Wayne sa presyo ni Bitcoin sa mga susunod na araw.
Kaya yan, nakikita po natin dito yung screenshot ng Bitcoin na short trade nitong si Ginoong James Wayne. Kaya yan, laki. Laki ng kanyang realized profit. Ngayon is ano po ang ibig sabihin ng short position at ano naman po ang leverage. Kaya para po ito sa mga baguhan sa crypto. Ayan, particular po sa futures at saka derivatives trading. Ang short position po ay gaya ng aking sinabi kanina ay kabaliktaran po ng long position. Ibig sabihin ay tumaya po itong si Ginoong James Wayne or nagbukas po siya ng short position na yung kanyang tingin ay babagsak ang presyo ni Bitcoin. Kapag tama siya ay kikita siya sa pagbaba ng presyo. Pero kapag umakyat po si Bitcoin ay syempre malulugi siya. Ang 40 times leverage naman ay isang uri ng pangungutang sa trading platform. Para kang tumaya ng 1,000 pesos pero parang 40,000 pesos ang galaw ng position mo. Kaya sobrang laki ng kita kapag tama ang hula or prediction mo. Pero mas malaki rin ang risk na mabura ang buong trade mo kapag nagkamali ka. Kaya ang ginawa po ni Ginoong James Wayne ay sobrang agresibo at delikado. Bagay na hindi pwedeng basta-basta gayahin ng ordinaryong traders na tulad natin. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito sa crypto market. Ang galaw po ni Ginoong James Wayne ay malakas ang epekto sa market sentiment. In fact, noong isinara po niya ang kanyang long position na may hawak na 11,588 na Bitcoin, bumagsak po agad si Bitcoin ng 1.3% sa hyperliquid platform. Kaya ngayong nag-short po siya, marami ang nag-aakalang posibleng bumagsak ulit si Bitcoin. Ang ganito pong malaking galaw mula sa isang whale ay parang nagpapadala ng signal sa ibang traders na baka may paparating na correction o pag-urong ng presyo. Pero tandaan, hindi porket si Ginoong James Wayne ay nag-short ay siguradong babagsak si Bitcoin. May mga eksperto pa rin tulad ni Ginoong Tom Lee ng Fundstrat na naniniwalang aabot si Bitcoin sa presyong $250,000 bago po matapos ang taong ito. Ibig sabihin ay hati pa rin ang pananaw ng mga eksperto. Bullish pa rin ang ilan pero may mga tulad ni Ginoong James Wayne na ngayon ay bearish. Ngayon ay ano naman po ang long-short ratio at bakit po ito mahalaga? Sa kasalukuyan, ang long-short ratio ni Bitcoin ay nasa 1.0375. Ibig sabihin po nito ay medyo mas marami pa rin ang tumataya na aakyat ang presyo ni Bitcoin kaysa sa bababa. Pero maliit lang ang lamang kaya halos pantay na ang laban ng mga bulls at saka bears. Kapag mas mataas po ang ratio, bullish ang market. Kapag mababa naman po ay bearish. Kaya ang ratio ngayon ay nagpapakita na may tensyon. Hindi po sigurado ang market kung saan patungo itong si Bitcoin. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Bilang mga Pinoy na nag-i-invest sa crypto, dapat po nating tingnan ang sitwasyon na ito bilang hindi bilang takot kundi bilang babala. Hindi ito panahon para magpanik, pero magandang panahon ito para maging mas maingat at mapagmasid. Kung ikaw ay isang long-term investor, hindi ito sapat na dahilan para ibenta agad ang hawak mong Bitcoin. Ang mga ganitong fluctuations ay normal po sa crypto market. Pero kung ikaw ay nagtitrade o gumagamit ng leverage, kailangan mong mas lalo pang mag-ingat. Huwag mong gayahin si Ginoong James Wayne kung wala kang ganong kalaking puhunan o risk tolerance. Mahalaga rin na iwasan ang overtrading at laging maglagay ng stop loss para protektado ka kahit bumagsak ang market. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, nakakabilib po ang tapang nitong si Ginoong James Wayne. Pero hindi ito ang klase ng strategy na dapat tularan ng karamihan sa atin.
Ang kanyang $111 million short ay hindi lang tungkol sa kita. Ito ay bahagi ng isang mas malalim na analysis na maaring hindi pa natin nakikita. Ang market ay sobra pong volatile ngayon. Ang balita tungkol sa tariff, ang paggalaw ng dormant wallets at ang biglaang pag-shift ni Wayne ay mga sinyales na may malalalim na undercurrents sa market. Ang pinakamainam na gawin natin ay maging mapanuri, updated po sa balita at manatiling disiplinado. Hindi po natin kontrolado ang galaw ni Bitcoin, pero kontrolado natin kung paano po tayo magre-react. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.